Mga Karaos, magandang araw po muli. Yan, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Huwebes, May 22. Ayan nandito po tayo sa Riego de Dios Project. So update tayo. Yes, Sandy, good morning. Good morning, boss. Yan si Kuya Sandy, bali nag-assemble po siya ng scaffolding natin doon sa likod nitong extension na ginawa natin. Bali nagpaalam naman po tayo dyan doon sa kabilang bahay. Bali meron na po tayong basbas dyan ng admin office. So basta kung ano man yung inabutan natin na malinis doon, kailangan pagkainiwan natin malinis din at walang kalat. Master Jojo, good morning. Good morning. Ito na nga po pala yung roofing framing namin dito, yung balangkas. Yan, medyo marami-raming bakal to kasi medyo malaki yung ginagawa nating roofing framing dito. Tapos ina-apply na ni Master Jojo ng Coat Saver epoxy primer. Donis, good morning. Good morning. Kay Alden, good morning po kay Alden. Ayan na. So dito sa harapan ng bahay, same as setup na ginagawa po namin sa ibang unit dyan sa Lumina. Naka-inside gutter siya. Yan, para malinis. So ang makikita lang po rito, bali 2x6 or 2x8. Yan, 2x8 po. Bali wala naman po 2x8 na nabibili. Maglalagay pa kami ng another 2x2 dyan sa ilalim po ng aming sinepa. Ang sinepa namin is sa tubular. Tapos inside gutter na lang po siya. Malaki-laki na yung nabubuo rito. Tsaka po pala mga Karos, kahapon yun nga lang, dito nga lang nilagay. Sabi ko sana dito yan, medyo dumadami na yung panambak namin. So okay lang yan kung dito kung mabibistay naman po. Hanggang ngayon po pala naghahanap ako ng tao na magbibistay nito. Baka bukas makakuha po ako. Ipapabistay po natin yan lahat. Tapos may dumating tayo ngayong araw. Ito 3/4 by 3/4. Itong isa gagawin po nating pansalo dito sa gutter. So kailangan po merong bakal sa ilalim ng gutter para may nakasalo po siya. Sa tuwing dumadalo yung tubig galing sa ulan, syempre bibigat yung gutter, kaya kailangan may suporta. Tapos itong talawang 3/4 by 3/4, pag bumuo po kami ng roofing framing dito, yan, meron na rin pong meron na rin pong sampayan. Ito pinababaklas na po natin. Rusty, good morning. Good morning. Yan na, pinababaklas na po ito. So ang level po ng pagkakabaklas po nito is hanggang dito lang. So ayan, matatanggal. So may iwan na po itong portion na to. Ay, sa taas. Yan. So yung biga, yan papunta ron. Ito yung opening natin. So may biga pa rin po siya. Okay, Domi, good morning po. So yung biga naman itong ating TNB. Yan. So ayan yung balangkas dito sa harapan ng bahay. Ang talagang matrabaho lang to. Daming bakal lang ginamit. Yan, lalo na dito. Pagka natapos tong harapan, nandito naman. Kuya, yan na lang po yung last na bubuhusan, no? Halos tapos na tayo. Halos patapos na. Yan, tapos nagabang na rin po kami ng mga dowels dyan sa taas. Gawa ng kapag nilagay po natin yung mga raptors, kailangan merong clamp yung ating tubulars. Mga 2x4. Ay nakaklamp, pati yung mga bracing para matibay. So ayan, may mga abang na po yan. Binabaklas na ni Rusty. Medyo sumikip pa at makalat, pero hindi pa tayo nagpapaklearing. Pinauuna po muna natin yung sa taas. Once na matapos po natin yan, actually mga Karaos, hindi naman po kagad mabububungan yan. Tapos ang gagawin po namin dyan, isa-sandwich po namin yung insulation at saka yung hard deflex.
So yung sa hard deflex, yan para mas tumibay po yung bubong natin. Siya nga po pala, itong bubong sa computation namin, hanggang dito lang po yung malalagyan niya. Ito, maaaring mga bago na po yan lahat. Yan. Yan, maglalagay na sila ng 3/4x3/4. May dumating bang na ano rito? Metro? Kahapon? Yan lang, sige. Sakto. Punta natin itong likod bahay na ginagawa natin. Yan na. So bali, pinayagan po tayo rito ng admin office. Bali, nagpaalam po si client dito dun sa admin. Tapos yung admin naman nagpaalam sa may bahay nito. Nice kay Sandy. Marami pa tayo, no, Kuya Sandy, no? Apat pa po. Apat pa. Pero meron pa naman tayo dyan, ayun, ang haba, oh. So 2, 4, 6, 8. Bali 12 yan, mga binili ko lahat. Ngayon ko lang nakita na yung scaffolding natin na ganito. Sa tagal-tagal daw. Kasi yung mga project namin sa Lumina, puro row house, puro yung up and down lang doon, wala namang ganyang pinapalitadahan sa Lumina kasi maraming restriction doon. So eto, yan na. Yung ko lang nakita yung scaffolding na ganito. Kaya bumili ako na marami nito Tapos suporta na lang, no, kuya, no? Suporta na lang. Ito nga po pala yung gap. Ayan, may buhos po yan. Yung buhos po yan, purong buhos yan. Yung tira po namin nung nagbuhos kami ng slab. So ito yung gap. So sisinsilin na lang to, lilinisin. Pati yan, lilinisin na lang po namin lahat. Yan. Grabe palitadahan dito. Pero kagandahan nito, parang may ano na tayo dyan, kuya, no? Hindi tayo lagpas May allowance pa nga Kaya may allowance pa. Yan. Kumbaga yung plastering dito, hindi naman ganun kahirap. Mahirap lang is yung labor at saka syempre yung gagawa. Pero pagdating dun sa loob, yun ang maraming tansian. Okay, Kuya Sandy. Yeah. Yeah. Yan, babalik tayo rito mamaya hapon. So, punta tayo sa phase 6 tsaka sa phase 4 yung project natin doon sa Lumina. Tara. Yan, nandito na tayo sa phase 6. Richard, good morning. Good morning. Marvin. Good morning. Tsaka kay Bilog. Log, good morning, Log. Good morning. Yan, bali ang inaasikaso ni Bilog dito yung gate. Bali may folded gate tayo rito. Ang magiging design po nito is vertical na po. Tapos maglalagay kami ng mga solid funnel. So vertical na. Kasi pag mga folded gate, kung naka-horizontal tas biglang akyatan, medyo komplikado. Kasi yung pinaka-foundation nito nasa gilid lang, suporta na yung dalawa sa gitna. Ito na yung kinakabit ni Kuya Richard na tiles, bali 40x40 to. Ayan na, non-skid. Yan. Sa ano nga po pala na to, floor area ng Athena, nakaka 160 plus kami rito. Yan, 160 plus. Louie, good morning. Good morning. Yan yung ginagawa ni Louie rito. Yan. Sa kabila, ipinagpapatuloy po yun sa electrical. Parang halos tapos na yung ano rito Ayun yung mga plastering nung pinagtibagan. Ayun. Yun na lang yung mga gilid-gilid. Tapos ito, bubuhusan na lang namin ito. I-adjust nga po pala namin to kasi masyadong malapit yung yung rep at saka yung cooktop. So itong sink, baka i-move pa po namin papunta rito. Kaya i-move namin yan. Tapos yung tungkol naman po dun sa cooktop, i-move namin dito. Mas maganda na yung safe. So okay na. Tapos dito napinturahan na rin po pala yung slab. Naayusin na lang po lahat yung plastering.
So ito yung ating framing. Bali framing na ginamit natin dito 2x2. Yan, unti-unti nang lilinis dito kapag yan lahat to naikabit. Okay, nandito tayo sa phase 4. Bali, ano na ho kasi, magtatanghali na. Hindi ko na rin inabutan si Kuya Rigor doon sa kabila. Tsaka dito sila Kuya Dindo. So ito na nga po pala yung status ng harapan. So ito na yung improvement niya. Yung paglalagay nga po pala ng acrylic emulsion, sa ngayon po kasi pinatitigil ko muna yung paglalagay. Hindi na po natin yun parang pinadedire-diretso kasi may mga pagkakataon na yung pader ay namamantsahan pa. So sa pag-apply kasi ng acrylic emulsion, kumbaga sa pag nagpapa-cutics ka po ng ng kuko, yun po yung pinakahuling nilalagay. Ngayon kailangan po talaga malinis na talaga yung area. Yung as in talagang halos tapos na. So ito, inobserbahan ko pa baka pa kasi magkaroon ng damage, may ispatan pa or may i-retouch pa. So uulit po kasi uli sa emulsion yun. So ito na nga po pala yung sa harapan ng bahay. Ayan. So ayan yung combination color niya. Kung matatanong nyo kung pwede yan, pwede po sa admin office yan. So basta meron pa ring shade ng black yung mga fence at saka yung gate. Tapos naglagay na lang po kami ng ka-color po nung sa pader para naman po kahit papano may highlights. Yan, onting retouching pa. Tapos yun mga dito po piniplexiban po namin yan. Pati yung likod yan piniplexiban namin. Yan, linis na lang, kakabit yung lamppost. Tapos retouching, halos okay na to sa harapan ng bahay. Ito mga karaos, break time. So hapon na uli, bali magbibigay na uli tayo ng update. So pupunta po tayo ng Anyana project. Tapos meron pa tayong hindi na pupuntahan dito sa phase 6 sa ginagawa ni Kuya Rigor. Tapos kanina yung ginagawa nila Kuya Dindo. So ipagpapatuloy na lang po nila yung overall paint doon. Hindi na natin sila inabutan doon sa site. Tapos babalik po tayo dito sa Riego de Dios project para makita pa kung ano pa yung mga nagawa doon sa roofing process or yung roofing framing natin dito sa may harapan ng bahay. Ayan na, shoutout po kay Ma'am Angie Natividad. Yan, God bless po and always ingat palagi. Tsaka kay Ma'am Lexine Cabales and Cabales family. Yan, shoutout. Tapos shoutout na rin kay Sir Wilson Inclino, kay Eugenio and Inclino family from Tandansora, Quezon City. At shoutout na rin kay Boss Ben Rapsa ng Quezon City. Yan, maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta. Yan, dito po sa aming channel. Yan, sobrang init pa rin, syempre. Buwan ng May. Tapos ang kasunod nito, init at tag-ulan na. Ayun. So, let's go. Tara. Nandito na po tayo sa Anyana East. Grabe, tirik na tirik po yung araw. Pero doon naman po banda kasi sa ginagawa namin dito. Medyo ano na po dyan, malilim yung bandang gilid at likod. Pero yung harapan lang ang tutokang araw. Ayan. Sila kuya. Yeah, Chris, good afternoon. Kay Kuya Ruel, good afternoon po. Anong ginagawa niya? Nagbe-bend. Sa parilya po doon sa tatlong poste. Dito na, sa harapan na po. Okay. Alas ang dami na. Nagpunta na uli. Hindi lang apat na sito at saka merienda. Di tama, merienda nyo sa umaga, merienda nyo sa hapon. Dami-dami sir. Kamusta? Sino kasama ni sir? Hindi lang. Mag-isa lang. Pero syempre may kasama yon. Siya lang. Ano ginamit niya? Motor? Kotse niya. Kotse niya. Okay. Yan na. Kaya yung buhay. Meron pala kayong merienda ha. Ayan na yung spacer. Nakadami na kayo nito kuya? Yan pa lang sir. Ito pa lang. 5 to no? 5. Kahapon lang na. 5.
Yan. Sa bakal po ba? Baka may kailangan tayo. Di 12. Ayan, bali, ito na yung mga nagagawa nila rito. Itong mga naka-anilyo na to, ito ay para sa ano, sa tie beam dun sa baba, sa pinaka-likod. Tapos yung ilan pa mga pamoste. So may plano kami dito. Yan nga pala, kahapon punta ako ng office. Bali, talagang kinukulit ko to sa mga ano, sa mga engineer, kaso nga lang hindi daw talaga pwede. So wala rin palang sense yung nakiusap kami dito. Hindi tayo napagbigyan dito. Ang problema lang kasi yung sa gutter. So ito po kasi hindi pa naka-turn over to sa subdivision. So hawak pa po to ni developer. So sabi ko naman nga, kung sakali naman po kasi magkakaroon ng damage, ayusin namin. Yan nga lang, hindi talaga sila pumayag. So domino uli yung mga may experience namin dito. Kagaya niyan, pagka sa stockpile ng mga materyales, pa isa-isang buhangin. Hindi naman pwedeng ganyan, isa-isang buhangin lang. So ang laki ng bubuhusan doon. So tingnan na lang natin kung ano yung magagawa naming diskarte. Pero nagsuggest po sila, kuya, uunahin na namin to. So bubuhusan na namin yung poste at saka yung pang towels dito. Bubuhusan na natin para just in case magamit po natin tong area na yan. Kaya magagamit po natin yan. So ganun talaga. Pero tingnan natin kung baka mapapayag pa ng sa ibang paraan. Sayang yun. So ganyan lang yung nagawa namin. Yan yung bakal lang, dyan lang namin na ilalagay, pati yung lupa. Pero yung materials kasi, pero siguro papayag naman siguro sila pagdating sa hollow blocks dito. Magagamit pa rin natin. Ito kasi ang pinaka critical kasi yung stockpile ng buhangin at saka ng graba. Ayan, bali may paparating tayong materials ngayon, pero baka hindi na natin mapasama sa vlog. Kaka-order ko lang. So graba at saka isang bugkos ng alambre uli at saka itong tawag dito, bakal 12mm. Yan yung mga darating ngayon. Papadeliver natin. Matakaw kasi mga tao dito. Matakaw sa anilyo. Yan na po yung mga nagagawa po nila. Talaga naman, nagbibil, nakaupo. Para ano, para persado, ganun ba? Kaya sir, nakatalo yung binder eh. Okay. Kaya sikasuhin ka na yung materialis ha. Okay. Sir, ano? Kailangan na i-layout natin yung likod. Hindi, bukas, nandito si Adonis at si Jojo. Bukas nandito sila. Adonis, sikasuhin yung... Tapos na natin pa rin Pwede na. Sige. Yan, nakaschedule tayo bukas. para may tayo yung mga poste. Oo. Hindi ba kailangan ng ano, pang tawag dito, butterboard? Hindi ba? Diskarte na lang natin sir. Baka naman umalog-alog yan. Para makapagdala ng Coco Lumbers. Oo, ganda na yung sigurado. Dadala tayo. Para may layout natin. Oo, para may layout na maayos. Yan, dadala tayo ng Coco Lumbers. Sasama na natin sa gate pass. So asikasuhin ko muna yung gate pass dito. Yan. Okay, galing na tayo rito sa office. Yan, nagpa-fill up tayo ng gate pass na 20 pieces, 12mm, Coco Lumbers and alambre. Yan. Pasa natin sa guard. Tara. Chip. Darating mamaya. Sige boss. Oo. Thank you. Sige po sir. Thank you. Okay. Let's go. Punta muna tayo sa phase 6. May double check lang tayo ron. Tapos dediretso tayo ng Riego de Dios project. Tara. Kuya Rigor. Magandang hapon, Kuya Rigor. Anong ginawa mo rito, Kuya?
Kaya na, lahat na. Di anong pinamasilya mo? Moral. A and B. AMB, tsaka ano yan? Tsaka, Gasa tape. hindi, yung stick wheel. A and B and stick wheel. Okay. Para talagang walang ano. Ball yan. Pressure ball. Yan. Masilya. Niliyahan nyo lang yan. Dito na ako. Yan pala. Parang na primer na to, no kuya? Ano ba to? Batak. Oo. Ang puti, no? Ang puti. Alam mo, tapos na yan. Kaya nga. Ang puti, no? Skip code yun. Yan, bali... Tama na pa yan. Oo. Yan, wala ka naman kailangan dito, kuya. Ganito niya, diba? Ganyan yun. Oo. Manipis lang para ano. Sige. Wala ka kailangan dito, kuya? Wala naman. Okay. Ano na natin, yung mga brush niya. Wala tayong brush dito eh. Oo. Yan, dinouble check ko lang itong ginagawa. Kuya, ito ha, yung... Tirahin ko rin. Yung gilid. Bago ako pababa. Oo. Stick wheel para, marami ka? Marami ka pa? Hindi. Sorry ka. Magdala ako bukas. Nang, Stick wheel. meron pa dyan, boss. Meron pa ba? Pang isang ano? 1/4 pa yun, tapos may isang maliit pa. Oh, sige. Pwede pa yung sa ano, dyan sa dito. Yan, ganito po ginawa niya. Tapos sa A and B. Hagdanan pala. Para dito. Kailangan dito. Oh, yan. Kailangan ko yun. Ayun. Sige. Ayun yung gamit naming pang-primer dito, Davis Pondo. Yung top coat na to. Pintap. Tsaka rito. Grabe ka tirik ng araw rito ngayon. Mainit. Yan, malapit naman na matapos yung row house project natin dun sa phase 4. Tapos dito nalilipat yung ibang mga pintor natin. Tapos kapag medyo marami na sila rito, mabilis na to. Bali, ito yung isa sa mga susunod na project namin dito sa phase 6. Yon, lahat ng Coco Lumbers na ginamit doon sa magkatapatang unit. Yan, dito muna namin nilagay. Pero hindi naman po lahat ito magagamit dito. Gawa ng structural nito. Ano po siya, bungalow finish lang yung structural niya. Tapos naka long span. Long span roofing inside gutter. Tapos dito babakuran po natin. Then kakaroon po ng gate. So yung gate niya, parang kagaya rin po yung design doon sa kabila. Bali parang ganyan, folded gate, may service entrance, tapos may fence. Ganyan na ganyan. Tapos dito, yung Coco Lumbers na to, sobrang dami naman po. Bali, magdadala po ako sa Anyana. So magdadala tayo sa Anyana para gagamiting butterboard. Pero yung iba rito magagamit kasi magpoporma po tayo ng poste rito. Pero itong nakikita natin dito, sobra-sobra na po to. Yan, napakasobra na niya. So yan, dadala tayo bukas. Kukunin ko to gamit yung owner type jeep o yung kolong-kolong. Yan, dadalhin natin doon sa Anyana para magkaroon tayo ng butterboard doon. Yung butterboard yun yung pinaglalagyan ng tanse para masigurado natin yung layout. Nag-alarm ah. Tara, balik tayo dito sa Riego de Dios project. Ang bali, naka-isa na po tayong roofing training dito, halos pa kompleto na. Dito po sa dito po sa may bandang harapan ng bahay. And tapos isusunod na po natin dito sa may outdoor kitchen. Sa mga pinadagdag pa na trabaho ni client. Yung nakikita natin na hawak-hawak nila. Yan, hindi pa po gate yan. Laki oh. Yan. So ang magiging purpose po nito, yan po yung magiging lagayan po namin ng ilaw rito. Yan, industrial finish po kasi ito, wala siyang kisame. So gagawa kami ng paraan para may paglagyan po yung mga ilaw. Tapos dun sa 2x2 na tubular, dyan po ilulusot yung flexible at saka yung
pinaka ano niya, yung pinaka wire. Gedo, pwede yan. Diretso mo lang. Tapos dito naman, ayan o. Unti-unti na nilalagyan ng epoxy primer. Itong bakal na nakikita niyo na to, suporta lang to sa ngayon. Pero tatanggalin din po namin to. Yan, suporta lang yan. Hindi pa namin tinanggal. Yan, tuloy-tuloy lang po naman yung pagpipintura ng mga bakal gamit yung epoxy primer. Tapos dito isang hilera lang ng 2x2 yung nakahang na paglalagyan ng ilaw. Tapos yung binubuo nila na to, yan dito po yung ilalagay. Tapos lalagyan natin ng mga surface type na ilaw yan kapag ka natapos. So ito kasing part na to importante, medyo maliwanag. Pero dito banda halos okay lang na sakto lang yung ilaw. Okay na. Halos kompleto na. Dito ilalagay yung ating gutter. Ayan. Pinaka downspout yan dito sa gilid. Diyan yung downspout. Malapit na matapos si Rusty rito. Ito ba yung ano, Ras? Yan. Yung may guhit? Ito po yung... Ay, ito na. Okay, sige. So ito kasi biga na, ano? Opo. Hindi naman matatanggal lahat to. Hanggang dito lang. Yan, tapos ayusin na lang po ng plastering yan. Kasi biga na po yan. Hindi na po natin pwede tanggalin. Pero ito, clear po to. Yan, lilinisin lahat. Dito sa taas, ayan, ito yung huling nilagyan namin ng biga. So importante yan, nakabiga yan para naka-interlock kasi may asintada tayo dyan. So pag wala yung wala yung biga dyan, naka-asintada lang, gaganyan po yan. Yun, oh. Patapos na po ito. Ayan. Clam na lang. Yung clam na lang na 316x2 na angle bar. Yun na lang yung ilalagay dyan, yung mga clam. Halos tapos na. Diba? Bali, ginawa po ito ng 3 tao sa loob ng 4 na araw. So medyo mahaba-haba rin yung preparasyon. Pero halos patapos na to. Inuna po namin muna to sa plano, gawa ng para lahat ng handamyo natin i-maximize natin. Ito ho kasing roofing framing na to, pwede na po to maging tuntungan para sa pag-install ng electrical, buladas, kisame at saka roofing. Tapos yung ibang mga handamyo natin dito yan para makapag-install tayo ng roofing framing dito. Yeah, 60x60 ang ano niya, ang pagitan ng ano natin, ng mga tubular bracing. Siyempre sa epoxy primer kasama yung ibabaw. Para matibay po yung ating pintura. Dito naman sa may likod bahay, halos tinatapos na po nila yung preparasyon po para sa mga andamyan natin. Yan na. Bombo na. Nakabilaan po yan. Yan na. Plastering. Kabilaan na. Sakto nga lang yung binili ko. Para magkaroon tayo ng 2 layer po ng handamyo rito. Saktong-sakto. Alalay lang, alalay. Kali ka dyan doon. Kukuha tayo ng bala, pre. Kukuha tayong bala. Tatlo nyo na.
Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw ng Huwebes. Yan, kasabay po ng mainit na panahon. Bali ito yung ating unang framing dito sa harapan ng bahay. Halos sa pakompleto na yan. Tapos naikabit na rin po yung paglalagyan ng ilaw dito banda sa may parking space. Ang isusunod na po dyan dito sa may outdoor kitchen. Yan dito banda sa pinadagdag pa ni client na trabaho. Tapos yung susunod yung sa taas, yung complete set ng roofing trusses. So paano, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, uwian na po muna. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Yan, mabol tayo sa hardware tansi para sa kanya na project. At saka 1 kilong didos. Nasa Riego didos ng Bali, 2 sirin. kilo yun o. Dalawa. Pero magkaiwalay yung resibo. Tapos 1 kilo rin ng didos. Yan, magle-layout sa kanya na bukas. Yan, tapos sa Riego didos naman para sa palitada. Yan, yan yun. Okay.